Umalagang palasyo sa mga banat ni Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Malacanang, nanguna sa balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong sabi ni Palace Press Officer Claire Castro? Bumuwelta nga si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dito sa mga pahayag ni Mayor Baste Duterte. Sabi ni Yuse Castro, malinaw naman ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, open siya sa reconciliation pero hindi daw siya nag-o-offer. Iba raw yung open at saka sa offer. And wala naman daw sigurong matinong leader na hindi magiging bukas sa reconciliation. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him? Napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer. O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po. Mase, ang sabi ni Baste, mahina raw or weak daw si Pangulong Bongbong Marcos. Anong belta ng Malacanang dyan? Kung ang sinasabi daw ni Mayor Baste ay weak, mayabang, mahina, pero kung nire-refer niya ito ay sa midterm election, sabi ni Yuse Castro, yung resulta daw ng midterm elections itong nakaraan ay hindi naman nagre-reflect kung ano yung kakayahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nire-respeto daw ni PBBM kung ano yung desisyon ng mga kababayan natin na magiging resulta doon sa election, and 6 out of 12 senators na mula sa alyansa, hindi na raw ito pangit na numero. Ang sinabi lang daw ni PBBM, sana mas mataas pa. Pero okay naman daw sa kanya kahit 6 lamang yung nanalo doon sa alyansa. Binigyang diin din nila na marami pa rin daw kakampi ang Pangulo sa House of Representatives. Bo. Sa pampitik ni Baste, palabas lamang daw itong rigodon sa gabinete. Oo, natanong din natin yan kay Yuse Claire Castro kanina. Ang sabi naman dyan ni Yuse Claire, particularly doon sa tinukoy ni Mayor Baste na si Solicitor General Menardo Guevara, bakit daw hindi niya tanungin si Solgen kung ano yung accomplishments niya doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ni Yuse Claire, ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung mananatili sa pwesto o hindi ang gabinete, base doon sa tingin ng Pangulo, sino sa kanila ang mapapagkatiwalaan niya at kung sino yung nag-under-deliver o kaya yung nag-underperform sa kanilang mga kagawaran. Kasi may iba naman tayo ng konti. Yung usapin sa kung pwede bang tumuwid yung impeachment sa 19th hanggang sa 20th Congress, meron bang posisyon na Malacanang dyan? Iwas ang Malacanang na magkomento ng direkta tungkol dyan sa usapin na yan. Ang sabi ni Undersecretary Castro, malinaw daw ang posisyon ng Pangulo, hindi siya makikialam sa usapin tungkol dyan sa pinagdedebatihan sa Senado dahil ayaw din naman daw niya na magkaroon ng imahe na parang dinidiktahan yung ating mga mambabatas. At narito yung pahayag ni Yuse Castro tungkol dyan. Sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayo nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Okay, Maricel Halili, live mula sa Malacanang.